Praise the Lord! Ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga oras na ito, pag-aaralan natin ang mga mangyayari sa hinaharap, kung anong sinasabi ng Biblia sa panahon na darating. Binabanggit dito na mangyayari ang rapture. Ano ang rapture? Dito ay sasalubungin ng kanyang mga hinirang ang ating Panginoong Jesucristo doon sa alapaap. Kasunod nito ay ang The Great Tribulation na magkakaroon ng matinding kapighatian dito sa lupa. And after noon ay babalik muli ang ating Panginoong Jesucristo. Kung tawagin natin ito yung second coming ng ating Panginoong Hesus. At ang sunod dito ay ang paglalagay kay Satanas sa isang malalim na hukay kung saan ikukulong siya ng 1,000 taon. At after 1,000 year, muli siyang pakakawalan ng sandaling panahon. At sunod na dito ay ang White Throne Judgment kung saan ang bawat isa na naiwan dito sa panahon ng rapture ay haharap sa ating Panginoong Jesucristo upang hatulan. At ang kasunod na ating pag-aaralan din ay ang destination na tatahakin o pupuntahan ng kanyang mga anak, which is ang the New Jerusalem after na ng the new heaven and the new earth. Praise God, samahan niyo ako sa konting oras nito na ating pagtatalakayan at praise God, hayaan niyo na mag-umpisa ako sa inyo ng may kababaan, loob at ang Panginoong Hesus ang ating maitaas sa mga sandaling ito. Praise God, ang paghahari ng ating Panginoong Hesus. Praise God, the rapture. Ano ang unang mangyayari? First na event dito sa lupa, rapture, 1 Thessalonians 4:15-17. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo manguuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong mga nabubuhay na nangatitira ay agawin kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So anong mangyayari? Sasalubungin ng Panginoong Hesus ang mga naunang namatay na, yung mga naunang mananampalataya. Sasalubungin niya sa alapaap at tayong mga nabubuhay pa na mananampalataya ay kasama rin nilang sasalubungin doon sa alapaap. And then after rapture, makuha ng Panginoong Hesus yung kanyang mga anak dito sa lupa. Ang sunod na mangyayari ay ang The Great Tribulation. 7 years Great Tribulation, ng 3.5 taong kasaganaan. Makakaranas ang mundong ito at 3.5 taong kapighatian na sinasabi nga ng Biblia ng kapighatian na ito ay mararanasan ng tao na kailanman ay hindi pa nila naranasan simula ng likhain ang sanlibutan. So matinding kapighatian ang daranasin ng mga taong naiwan dito doon sa rapture. So dito mamumuno ang Antikristo sa loob ng 7 taon at maraming mga kaganapan ang mangyayari sa panahon na ito. Then after 7 years, the Great Tribulation, muling babalik ang ating Panginoon Jesucristo na kung tawagin nga ito yung second coming of our Lord Jesus Christ. At dito magkakaroon ng the Battle of Armageddon. Dito makikita ng mga tao kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Revelation 19:11-16, at nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katuwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. Verse 16, at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, ano mangyari doon? Dito ay makikita ng mga Hudyo, lalo na itong mga Hudyo na itong Misaya na hinihintay nila ay ang Panginoong Jesucristo pala. Dito makikita nila na yung sinaksak ng sibat sa tagiliran ng ating Panginoon na ito ang Misayas. Ito ang palatandaan na yung ipinapako nila sa krus ng panahon na yun, ito na pala talaga ang Misayang hinihintay nila noong umpisa pa. Sabi nga ni Zechariah 12:10, ang lahi ni David at ng mga taga-Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat, ay tatangisan nila itong parang kaysa isang anak o anak
na panganay. Dito ma-realize nila na itong ipinapako nila sa krus ay siya palang Kristo. Dito ay magkakaroon ng matinding pagtangis, pagsisisi sa kanilang ginawa sa ating Panginoong Kristo, sapagkat hindi nila kinilala ang ating Panginoong Kristo bilang siya ang Mesiyas. Dahil ang ini-expect nilang Misaya ay yung nakasuot na magandang kasuotan, no? May magandang kalagayan sa buhay, maaaring may political leader siya, kaya niyang pamuno ng isang bansa. Yun ang isang ini-expect ng mga Hudyo sa isang Misaya, sa isang hari na darating. Subalit taliwas sa nangyari dahil ang ating Panginoon Kristo ay bumaba dito sa may simpleng pamumuhay. Ipinanganak siya sa isang sabsaban at namuhay siya na katulad nating mga normal na tao na walang karangyaan sa buhay. So kaya hindi nila kinilala ang Panginoon Jesus ng mga panahon na yon. So after ng second coming, ano ang mangyayari doon sa the Battle of Armageddon? Ano ang outcome nito? No, the actual battle between Christ and the forces of evil is not expounded on. Hindi na, sabi nga, hindi ito binigyan ng pagkakataon pa, no, na palawakin ang pangyayari na yun. Hindi binanggit ng Biblia kung gaano katagal ang battle na yun. No, the battle is short. The Lord appears and there is a mighty blow from above. One flash of glory and the battle is over. Yung kapangyarihan lang ng ating Panginoong Kristo. Isang, sabi nga, yung sword na lumabas sa kanyang bibig, yun ang pumatay lahat sa kanyang mga kalaban. The battle is over. Revelation 21:3, at nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon at ang matandang as na siyang Diablo at Satanas, at iginapos na 1,000 taon. At siya ibinulid sa kalaliman at sinarahan at tinaktakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay ang kailangang siya'y pakawalang kaunting panahon. After ng the Battle of Armageddon, natalo si Antikristo at itong si Satanas, Diablo or matandang ahas, ay ikinulong sa loob ng 1,000 taon. At habang siya ay nakakulong sa panahon na yon, ang ating Panginoong Kristo ang siyang namumuno dito sa lupa. Our Lord Jesus will then set up His kingdom on earth for 1,000 years. Revelation 24:6, sila ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Sinong tinutukoy dyan? Ito na yung mga na-rapture nung una. Ito na ito ng mga tao may glorified body na. Yung pinalitan na yung kanilang katawang panlangit. So ito ngayon ang kasama ng ating Panginoong Kristo sa panahon na siya ay namumuno dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ang mga rapture na may glorified body ay magiging saserdote ng ating Panginoong Kristo o magiging priest, no, ng ating Panginoong Kristo na siyang naghahayo rin ng salita ng Diyos sa mga panahon na yun. Doon ay wala nang kaganapan pa si Satanas sa panahon na yon. Mangyayari ang nangyaring muli sa Garden of Eden kung saan si Adan at Eve ay may kalayaang magpasya, may free will. Subalit sa panahon na ito ay may mga tao pa ring pasaway, or hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung kaya darating pa rin ang the great white throne judgment kung saan doon hahatulan ang mga hindi sumunod sa kalooban ng Panginoong Jesus sa panahon na ito. Zechariah 49, at ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon ay magiging Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Wala nang ibang kikilalaning Panginoon sa panahon na yan. Wala nang ibang Diyos. Wala nang Diyos-Diyosan na mangyayari sa panahon na yan. Nakikilalanin pa kung sino pa man, kundi ang ating Panginoong Kristo, ang siyang nag-iisang Panginoon sa mga panahon na yan. So after ng 1,000 years, anong mangyayari? Satan's final rebellion, Revelation 27:10, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ng mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig
ang Gog at Magog, titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikipagdigma. Bubuhayin pa siya ng ilang sandaling panahon at may madadaya pa siyang ilan sa mga naiwan dito sa lupa. May tanong niyo siguro bakit kinakailangan pakawalan pa itong si Satanas. Sapagkat kung bakit nga nangyari ito sa ating Panginoon Kristo, siya'y mamuno pa dito sa lupa ng 1,000 taon. Dahil hindi pa na-fulfill yung ibang mga propesiya doon sa Old Testament. At ito, si Satanas nga, ay isa sa bahagi ng propesiya na sinasabi o tinutukoy ng Biblia. So, kinakailangan talagang maganap ang mga bagay na ito sa panahon na darating. So, after na siya ay palayain ng sandaling panahon, anong mangyayari? So, doon ay muling haharap ang mga tao. So, sa tinatawag na The Great White Throne Judgment. After 1,000 years. At dito, sabi nga sa Revelations 20:11, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila ay hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Verse 14, at ang mga kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa kamakatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. At dito nga sa panahon na nakawala si Satanas sa loob ng 1,000 taon, may nadaya pa siya dito sa lupa. Dito yung mga naiwan sa lupa, haharap sila sa The Great White Throne Judgment. Hahatulan ang bawat tao batay or ayon sa mga gawa na kanilang ipinakita dito sa lupa. So after at dito, matapos na hatulan ng Panginoon, ay pupunta na sa kanilang destinasyon. Sabi nga ng Biblia, may dalawa lang destinasyon ang tao na pupuntahan. Eternal life and eternal damnation. At sa sunod na mangyayari, sa mga hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon Kristo, sa kalooban ng ating Panginoon Kristo, ang the lake of fire ang naghihintay sa kampo ni Satanas. Actually, itong impyernong ito, the lake of fire, ito yung final destination ng mga sumuway sa ating Panginoon Kristo at sa mga kampo ni Satanas. Actually, ito ay para lang sa kampo ni Satanas. Itong lake of fire na ito, hindi ito nilikha para sa ating mga tao, kundi ito ay para kay Satanas. So, balit may mga taong gustong sumunod kay Satanas, kung kaya nadadamay sila sa parusang ito. Revelations 20:14-15, pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Verse 10, ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. The lake of fire, second death siya. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. So nakita natin, ito ang ikalawang kamatayan. Ito ang kalalagyan ng kampo ni Satanas. At lalong higit na si Satanas na siya ay pupunta sa lugar na ito. So yan ang destinasyon ng mga hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. So after na mangyari na ang bagay na yon, the old heaven and earth must pass away. Gugunawin ito ng Panginoong Diyos. At sinasabi rin ng Biblia, nakasulat na rin, before there can be a new heaven and a new earth, the old heaven and earth must pass away. 2 Peter 3:7-10, sa pamamagitan din ng salitang iyon, ay nanatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. At
pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at ang mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. So, wawasakin ang mundong ito sa pamamagitan ng matinding init. Tutupukin niya ito, papalitan na ito ng ating Panginoong Diyos. After nito, anong mangyayari? A new heaven and a new earth. Revelations 2:21 verse 1, pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. A new heaven and a new earth are promised to us, and the Christian awaits with hope. Naghihintay tayo. Ito yung panibagong pag-asang hinihintay natin. 2 Peter 3:13, subalit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay na tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran. Papalitan na ng Diyos ang langit at ang lupa. Ito na yung the new heaven, a new heaven and a new earth. So praise God. After nan, mababa ang bagong Jerusalem, the new Jerusalem. When God destroys the earth with judgment, all things must be burned up. No trace of evil can be allowed to remain to contaminate the new heaven and earth. Everything in the new heaven and the new earth will be eternal, never ending, ceaseless forever and ever. Revelations 21:2-4, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ay magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yes, bababa ang bagong Jerusalem. Wala pang tao sa panahon na yan at dyan tayo maninirahan kasama ng ating Panginoong Diyos. Wala ng gabi, wala ng araw sapagkat ang lugar na yan ay ang glory ng Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng liwanag sa panahon na yan. Praise God. The final message of the book of Revelation reminds us to be watchful for the coming of the Lord and to live our lives according to His Word, so that we may live forever in this beautiful holy city in the presence of our Savior. Revelation 22 verse 7, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Pinagpala ang sumusunod sa mga salita ng propesiya na nasa aklat na ito. Revelation 22:12-13, at sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Praise the Lord. Kaya nga, we have to obey. We must obey the gospel. Ito ang susi para tayo ay makapasok doon sa kaharian ng Diyos. I am not your judge. God is. We will answer to Him. The Bible is our sole authority for salvation. Salvation is entirely based on the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, called the gospel or good news. So we receive salvation by grace through faith in Jesus. The application of grace and the expression of faith comes as we obey and experience John 3:5 and Acts 2:38. Ano sinasabi dyan? No one is automatically saved. Walang
ang nagsasabi na automatic save na tayo. Walang pwedeng sin o walang sin mo pwedeng magsabi na matapos ng ating Panginoon Jesucristo may pao sa krus ay ligtas na ako. No. I can and should tell you God's word. Ito ang binabasa natin, itong pinag-aaral natin. 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung kaya nga, hindi ka pa nabautismohan sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, hindi ka pa naipanganak sa kaharian ng Diyos. At kung naunawaan mo na ang gospel ng ating Panginoon Jesucristo na siyang makapagliligtas sa iyo, wala nang dahilan para hindi ka mabautismuhan sa kanyang pangalan. Obey the gospel of our Lord Jesus Christ. Sabi na Acts 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise God. Ayan lamang po, at nawa po ay naunawaan nyo ang konting oras ng ating talakayan. Sa mga sandaling ito, purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lang ang itataas natin sa lahat ng oras at pagkakataon. Muli po, maraming salamat and God bless you all.